Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, meron ako ritong gagawin. Ito yung Ficus benjamina. Naipakita ko na to dati. Ngayon ay meron ako mga paps na isip na mas magandang approach. So sa tingin ko maganda na rin naman yung itsura niya ngayon. Ayan po siya. Although hindi pa siya masyadong malago. Pero mayroon akong naisip na mas magandang approach. So, yun ang gagawin ko ngayon at ipapakita ko sa inyo mga paps. So, subaybayan niyo po. So mga paps, ito nga pala yung itsura ng aking Ficus benjamina. So, from Yamadori po ito, konting background lang mga paps. Ito po yung pinakapit ko sa bato. So, ngayon, ayan na po siya. Kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang scar ng cable tie na ginamit ko. So, ayan po at kapit na nga siya. May nakalatag na rin yung mga sanga niya, nakadistribute na. Pero, mas gusto ko na mas maganda. Kaya, naisip ko na baguhin yung kanyang forma. So, ayun mga paps, ito po yung itsura niya. Papakita ko muna mga paps. At, ito naman yung unang-unang gagawin ko na gusto kong baguhin sa kanya. Kung mapapansin niyo po ito po yung trunk line niya. Tapos, papunta rito sa taas, ayan, parang hotdog na po siya, mga paps, dire-diretso po siya, walang tapering. So, ang gusto ko, bumaba siya ng konti at magkaroon dito ng mga branches, magkaroon ng mga bagong sibol dito. Kaya ang plano ko, puputulin ko po ito hanggang dito. Nakikita niyo po ba ito dyan mga paps, hanggang dito sa part na to. So, tatanggalin ko na yan, agad-agad yan ang pinaka-una na babaguhin ko. So, malaking cut po ito. Yan. So, ayan na itsura niya mga paps. Biglang bumaba, So, ito po yung tinanggal ko. Medyo malaki-laki. Tapos, nag-iwan ako rito ng para sa apex. Ito yung magtutuloy ng kanyang leader. Yan. Ito po. Itong isa na yan. Yan ang magtutuloy ng kanyang leader. So, susunod mga paps, lalagyan ko muna ng stick well, yung pinagputulan ko. Wala po kasi ako ng cut paste. So, nakita ko na rin sa ibang mga gumagawa ng bonsai sa YouTube. Stick well po yung ginagamit nila, lalo na dito sa Pilipinas. Lalagyan ko rin siya para ma-secure, matakpan yung kanyang pinagputulan at mabilis po maghilom. So, susunod mga paps, dito naman tayo sa branches. So, gusto ko magkaroon ng backbudding, Although, maganda-ganda na rin yan para mas kumapal sana. Pero, gusto ko mas compact yung branching. Kaya, puputulan ko po itong mga branches na maliliit. May tira lang po na dahon para hindi po siya mag-dieback. So, puputulan ko po yan para magkaroon ng backbudding at maging compact yung kanyang branches. So, pag puputol po sa benjamina, huwag nyo po entirely na uubusin yung dahon kasi nagda-dieback po agad yan. So, pinuputulan ko po ng kukunti. Ayan. So, dito, puputol din ako rito. Lahat po ng branches para magkaroon ng backbudding. So, sa ganyang paraan, mabilis po maging compact yung branches natin. Dito, ganun din. Ganon din po dito. So, lahat mga paps, pinuputulan ko yung dulo. Yung mga dulo. So, pagdating dito mga paps, kung makikita nyo dyan, itong part na to, kung makikita nyo, may branch dyan, tapos bali, halos 4 sila dyan na magkakatabi. So, tatanggalin ko na po yung pinakadulo. Yan. 2 pinakadulo. Ito.
Tapos ang naiwan, itong dalawa. So meron ng separation kaagad. Then, cut back. So itong isa na to, hayaan ko lang muna na humaba. Ayan. So, halos na putulan ko na lahat. Yung dito mga paps sa pinakababa, hindi ko muna puputulan para kumapal-kapal pa siya. At lumaki-laki pa yung branches. Yan. So, ayan na po ang itsura niya mga paps. So, ito na yung magiging leader. Ito na yung panibagong leader. Ito. So, sana may tumubo po dyan ng mga branches para mag-fill up dito sa gap na to. So, susunod mga paps, iriripat ko siya. Ayusin ko naman yung root structure niya. So, yung mga paps, susunod, i-uproot ko muna to. Bali, meron kasi akong gustong ayusin na roots dito. So, i-uproot ko muna siya. Then, papalit ko rito ililagay ko rito sa mas malaking pot para mas magkaroon ng buwelo yung kanyang growth. Ayan. Tapos, i-expose ko na rin ng konti yung kanyang bato. Kasi, ano po ito mga paps, rock clasping na style. Ngayon, tatanggalin ko muna itong securing wire. Ayan. Ayan mga paps, madali na lang itong i-uproot. So, hila na lang. So, kung mapapansin nyo mga paps, talagang kapit na kapit yung roots niya doon sa bato. Napaka-tibay ng kanyang pagkakakapit. Yan. Oops. So, ayan mga paps, at na-i-uproot ko na. Ito po yung itsura niya. At dito ko naman siya planong ilagay sa panibagong training pot na mas malaki. Tapos yung roots niya, kung mapapansin nyo ito yung nasa ibabaw. Ngayon, para mas kumapit, dito ko siya ilalagay sa ilalim. Tapos yung ibang roots niya, hindi ko na masyadong gagalawin. Magbabawas lang ako ng konti nitong masyadong mahaba. So, putulan natin to. So, lalagay natin to sa para mas makapit. Lalagay natin to sa ilalim. Ito yung nasa ibabaw. Meron din dito mga paps sa isa na malaki. Ayan, tanggalin natin to. Hindi natin kailangan yung masyadong lumalaki na roots. Buwasan natin ng konti mga paps. So ayan mga paps, sa tingin ko pwede na to. So itong niya, hindi ko na masyadong gagalawin. So ayan, ito yung napili ko na front. Ayan. So medyo leaning pa rin. Tulad siguro niyan. Ayan. Ayan mga paps. So itong nga pala, ito nga palang pot na paglilipatan ko. Yan, may nilagay na ako na securing wire.
So bali isa lang yung butas niya, kaya nilagay ko na lang sa ganyan. Ito yung kakapit dito sa ilalim, tapos meron siyang 4 na wire. So ayan, ang gamit ko mga paps ay river sand pa rin. So ayan mga paps, at lalagyan ko na ng river sand, pipilapan ko na. Ito nga palang river sand na gamit ko ay medyo basa dahil maulan ngayon mga paps, so hindi ko na kailangang magdilig dahil basa na siya dahil sa ulan. So ayan, pilapan muna natin yan. So tingin ko mas makakabuelo na rito yung ating material, yung aking material na Ficus benjamina, kasi mas malaki itong pot na to. Ayan. So, isusukat na natin. So, sa time na to ay mas exposed na yung kanyang roots. Ayan mga paps, ang itsura niya. Ayan, sa tingin ko maganda na yan. Yung ganyang position. So ito yung front na napili ko. Kitang kita mga paps yung roots na kapit talaga sa bato. Ito naman yung back. Ayan. So yan muna. Sisecure ko na sa ng securing wire. So ayan mga paps, at isi-secure ko muna ng securing wire. Secure natin para hindi siya magalaw-galaw. So ayan mga paps, nakasecure na siya. So ngayon, ang susunod ay pipilapan ko na po ito ng lupa. Ayan po mga paps, at pupunaan ko na ito ng river sand. Ito pong gamit ko mga paps ay purong river sand. So medyo maulan ngayon kaya basa. So hindi na kailangan magdilig. At saktong-sakto yung river sand na nakuha ko mga paps. Siksikin natin ang maigi. Kailangan mga paps walang air pocket para hindi mabulok at hindi rin tirahan ng mga insekto. Hindi mabulok yung ugat, no?
So mga paps, ayan po at natapos ko nang mailipat ng mas malaking paso yung aking Ficus benjamina na nakareclasping. So malaki po yung naibawas ko rito, tsaka nagbawas din ako sa roots. So yan na po itsura niya, yan po ang front, siya naman yung back. So sana yung purpose po nito, sana magkaroon pa ng mga branches dyan para mas maging compact siya, mas mababa at mas compact para mas maganda tingnan mga paps. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood, sana po ay nagustuhan nyo at sana meron po akong naibahagi sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, click nyo po yung notification bell at share nyo na rin para umabot pa doon sa mga nais pang mag-bonsai, yung mga beginner din na tulad ko. So once again po, maraming salamat, magandang buhay at happy bonsai.